Si Kristo'y laang magtiis, nang tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Kadalasan ang sagot natin kapag tayo ay inaanyayahan na mga kaibigan natin na maglingkod, na sumunod sa ating Panginoon, kapag tayo ay niyayaya, ang palaging iniisip natin o minsan ang sagot natin, ano kaya ang makukuha ko doon? Ano kaya ang mahihita ko doon? Ano kaya ang magandang maibubunga ng aking pagsunod sa ating Panginoong Hesus? Sa Ebanghelyo natin ngayon, tahasan at direktang sinagot ng ating Panginoong Hesus kung ano ang mangyayari sa tao kapag siya ay sumunod sa Panginoon, kapag siya ay makakasama ni Hesus. Sabi ni Hesus, mayroong dalawang bagay. Ang unang bagay, mayroong paghihirap. May mga pagsubok, nandyan ang sakit. Pangalawa, sinasabi ni Jesus, ang mga sakit na iyan, ang pagdurusa na iyan, ay papalitan at mararanasan natin ang kapanatagan ng ating puso. Ang mga hirap na iyan, ang mga pagdurusang ating dinaranas sa buhay, ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Sabi ko nga, mayroong pagsubok, mayroong paghihirap, mayroong sakit. Ang ibig sabihin dito ng sakit ay ang pagsasakripisyo.
na kailangan natin isakripisyo at maraming bagay ang dapat nating isakripisyo alang-alang sa ating pagsunod, alang-alang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan natin magsakripisyo katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kailangan nating talikuran ang mga ginhawaan, ang ating mga luho sa buhay. Kailangan natin ang mga bitawan, ang komportabling buhay, ang mga pribilehiyo, at kalakip na rito ang masaganang buhay, alang-alang lamang sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Masakit, mahirap ang bigat ng krus na kailangan natin pasanin araw-araw. Hanggang tayo ay ipako sa krus. Ngunit kailangan natin tanggapin ang ating krus. Dahil ang kabigatan ng krus, ang mga paghihirap na yan, ang mga pagsubok na yan, na ating ninaranas sa araw-araw, ito ay magbubunga ng kabutihan para sa Diyos at para sa mabuting balita. Oo, mayroong sakit, mayroong pagdurusa sa pagsunod kay Jesus. Palaging mayroong sakripisyo ang dapat nating gawin. Ngunit ang pagiging tapat kay Jesus hanggang sa wakas, sa kabila ng mabigat na pasanin araw-araw, sa kabila ng mga pagdurusa ating hinaharap, sa lahat ng hirap, ito ay nauuwi sa tagumpay. Katulad ng isang estudyante, katulad ng isang mag-aaral, kung nais mong maging matagumpay, kailangan daraan ka sa maraming pagsubok, pagtitiis ng iyong pag-aaral hanggang makamit mo ang tagumpay sa buhay. Gayon din sa mga magulang. Kung nais mo maging mabuting magulang, marami kang sakripisyo alang-alang sa ikabubuti ng iyong anak. Ganyan ang pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Ang paghihirap, ang mga pagsubok, ang pagsasakripisyo, ito ay nagbubunga ng maganda, hindi lamang sa ating Panginoong Diyos, kundi sa ating sarili at sa ating kapwa. Pangalawa, sabi ko kanina, mararanasan natin ang kagalakan, mararanasan natin ang kasiyahan, at tayo ay magkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan ng ating puso balang araw. Kaya dapat tayong manatili tapat sa kalooban at utos ng Diyos. Kapag tayo ay nagiging tapat sa Kanya, magkakaroon tayo ng pagkakaisa at kapayapaan sa Kanya. Ang makasama sa Jesus, tayo ay makakaranas ng kapayapaan at magiging ligtas mula sa kamay ng kasamaan at kasalanan. Tanging si Jesus lamang ang magdudulot ng kagalakan sa gitna ng ating pagdurusa na ating nararanasan. Pinapayapa ni Jesus ang ating nasisirang diwa at tayo ay pagagalingin ni Jesus sa ating mga sugat dulot ng paghihirap na dala ng kasalanan. Amen.